larawan. Kapag ayos na, maaari na kayong mauna. Ngayon naman, dumako tayo sa pagdala ng libang sa klase. Meron ba kung mabisunod ngayong araw? Wala po. Mahusay, ako'y natutuwa dahil ang lahat ay naririto ngayong hapon. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan ngayong araw, narito ang mga lipunin na dapat ninyong sundin. Basahin na sabay-sabay. Huwag maingat, makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kapag may nais sabihin o itanong. Aktibo makipagtulungan sa mga gawain. Ayan. Ngayon, natatandaan pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Opo! Patungkol sa ano nga ang ating nakaraang tinalakay? Yes, Mary Joy? Teacher, patungkol po sa mga oportunidad na maaaring mapagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Mahusay, bigyan natin ng mahusay ka si Mary Joy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Ako'y natutuwa dahil lubos na ninyo natatandaan ng ating nakaraang aralin. Meron pa ba kayong katanungan? Wala na po. Ngayon ay dumakot na tayo sa ating bagong aralin ngayon. At bago tayo magsisimula, magkakaroon na muna tayo ng gawain. Ito ay tinatawag na jumbled words sa Ingles. Ang ating panuto, basahin ng sabay-sabay. Buuin ang mga nakakalat o sirang mga letra upang makabuo kailangan ng mga salita sa tulong ng mga larawan. Yan, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba? Opo! Nag-enjoy ba kayo sa inyong ginawa? Opo! Kung gayon, base sa inyong ginawa, mayroon ba kayong ideya kung patungkol saan ang ating bagong aralin ngayong araw? Teacher, patungkol po sa mga produkto at servisyo ng mga tao. Tama. Ngayong hapon natin tatalakayin ang patungkol sa produkto, serbisyo at mga taong nangangailangan nito. Merong mga larawan dito at nais kong suriin at pagmasdan ninyo ito mabuti. Ano ang inyong napapansin sa mga larawan? Reading? Mga provision teacher. Mga provision, ano ba? Mayroon teacher. Mayroon days, meron pa? May science. Nakikita niyo ba yan sa inyong pamayanan? Opo! Nakikita niyo rin ba ang mga produkto riyan? Opo! Mabuti. Ngayong araw ay ating tatalakayin na patungkol sa produkto, serbisyo at mga taong nangangailangan nito at sa pagtatapos ng ating aralin, narito ang mga layunin na dapat ninyo makamit. Basahin na sabay-sabay. Naipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Natutukoy ang mga taong nangangailangan na angkop na produkto at serbisyo. Ayan. Bago tayo magsimula, alamin na muna natin ang pagkakaiba o kahulugan ng produkto at serbisyo. Magsimula tayo sa produkto. Pag sinabing produkto, basahin na sabay-sabay. Ang mga produkto ay mga aniyong bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamit sa bayan, sa sabon, alahas, sasakyan at iba pa. Naintindihan niyo ba kung ano ang produkto? Opo! Pag sinabing produkto, ito ay ang mga ani o bunga at mga kalakal. Meron ba kayong ideya o alam na produkto? Halimbawa ng produkto, Liza? Gatas po, teacher. Tama, katulad ng gatas. TV, teacher. TV, tama. At ang produkto ay mayroong dalawang uri. Ano ito? Ito ay durable goods and non-durable goods. Una, ating alamin kung ano ang durable goods. Ito ay ang mga Kagamitan maaaring magamit ng pagkakan. ano naman ang non-durable goods. Gamit na madaling maubos o karaniwang ginagamit. Ngayon, alam naman ninyo kung anong pinagkaiba ng dalawang uri ng produkto? Opo! Kung gayon, meron dito mga halimbawa ng produkto. Tatawag ako ng isa sa inyo na pupunta dito sa harap at ipili na halimbawa ng durable goods at isang non-durable goods. Yes, Gigi?
Ayan, nasaan dyan ang durable goods? Ito po. Bakit? Kasi po ito teacher ay matagal na sila. Tama, mahusay. Ano naman ang isang pinili? Mga pagkain teacher. Mga pagkain yan ay kabilang sa anong uri ng produkto? Non-durable goods. Non-durable goods. Mahusay. Gusto mo ba ng isa pa? Teacher. O, sige nga. Na malaman natin kung talagang alam na ninyo. Isa sa durable goods at isa naman sa non-durable goods. Doon lang sa produkto. Ayan, maaaring ibahagi sa kanila. Ako teacher yung durable goods. Ito naman yan. Kasi po teacher, ito po yung sasakyan. Mga sasakyan, matagal na. Masira. Tapos yung mga sabon po madaling magunaw. Mahusay, bigyan nga natin si Regine at si Karen ng mahusay daw. 1, 2, 3, mahusay! Ayun na, alam na ninyo kung ano ang produkto. Dumako naman tayo sa serbisyo. Basahin nga na sabay-sabay. Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalamang kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Ito ay nahati sa iba't ibang sektor gaya ng profesional, kritikal at mga kasanayan. May mga serbisyo na kailangan muna makapagtapos ng kurso at makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Tama, naiintindihan niyo ba kung anong kahulugan ng serbisyo? Pag sinabing serbisyo, ito ay isa lang. English. Ikaw pa naman. Tama, may naisip ba kayo halimbawa? May kilala ba kayo? Karen, ikaw, may sinasabi ka ngayon? Oo, mayroong mga serbisyo. At dito, sinasabi na mayroong iba't ibang sektor ng serbisyo. Yun ay ang professional, ano pa nga? Ayun, naalamin natin kung ano ang mga yun. Ayun, tatlong yun ay ang tatlong uri ng serbisyo. Sa professional, ito ay pag sinabi professional, basahin niya. Kailangan makapagtapos ng kurso at makakuha ng board exam upang makakuha ng lisensya. Naintindihan ba ninyo pag sinabing professional? Opo! May naisip ba kayong halimbawa nito? Opo! Ayun lang pala, gaganin nyo ka ng professional. Kung ngayon nga, tingnan nga ninyo dito sa ating halimbawa na pumili kayo ng isang professional. Teacher! Sige, Joy. Professional na serbisyo. Kailangan na board exam para makakuha ng lisensya para makapagtrabaho. Pili. Ayan, ano yung napili? Goro po. Guro, pakita mo sa kanila at sabihin mo kung bakit iyan professional. Kasi po kailangan po mag-take na recognize. Board exam. Yan, mahusay. Isa pa. Para
professional o technical. Ito ay mga halimbawa ay meron din ito ay pagpipinta, meron din mga karpentero, pagdadrive ng bus, driver. Yan ay ilan sa mga halimbawa na kasanayan na hindi na nangangailangan ng boarding staff. Ngayon, naiintindihan na ba ninyo kung ano ang pagkakaiba o kahulugan ng produkto at ng serbisyo? Ano na nga ulit ang dalawang uri ng produkto? Sige nga, Regine. Mahusay. Ano naman ang tatlong uri ng serbisyo? Mary Joy? Nais namin bigay nga ng halimbawa ng produkto ng non-durable at durable goods. Yung durable ko yung kotse ko. Tama? Durable ko yung sabon. Tama rin. Ano naman sa serbisyo? Sige nga, para magmumatiyak ko na talagang naiintindihan ngayon yung ating tinalakay. Dalawang halimbawa. Sige nga. Professional at tama. Tama yan. Ngayon naiintindihan niyo na ang produkto at serbisyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tao na kailangan na angkop na produkto at serbisyo. Ano mga nakikita ninyo? Meron? Sabon, mga bata, mag-aaral, mag-anak, matanda at mga trabaho. Sila ang mga tao nangangailangan ng angkop ng produkto at serbisyo. Bakit? Nasanggol. Ano kanyang pangangailangan ng produkto at serbisyo? Kailangan niya na diaper, ano pa? Gatas, at ano serbisyo? Kailangan niya na tama, kailangan na pag-aalaga. Sa mag-aaral naman, anong produkto ang kanyang kailangan? Gamit sa eskwela, mga gamit sa eskwela, uniforme, at syempre kailangan niya din ng tagahatid sundo sa paaralan. Doon naman ang papasok ang serbisyo. Sige nga, maghanap pa tayo ng isa pang halimbawa bago tayo dumakot sa ating mga gawain. Talaga para kung gusto ninyo maunawaan, ano yung galing gusto ninyo? Buntis. Anong produkto ang kailangan ng buntis? Tama, mga vitamina, diba? Masustansya ang pagkain. Kailangan, ano serbisyo naman ang kailangan ng serbisyo ng midwife at na mabigayin. Ayan, ako yung natutuwa dahil gusto nga ninyo naiintindihan ng ating aralin ngayong araw. Ngayon naman na inyo nang lubos na naiintindihan ng ating aralin, magkakaroon tayo ng gawain. Para sa inyong gawain, sagutan ito at ating mamaya iwawasto. Para sa paluto, basahin kayo na sabay-sabay. Ang mga nakasulat sa cards ay mga halimbawa ng iba't ibang produkto at serbisyo na makikita sa pamayanan. Ilagay sa tamang hanay ang bawat salita na nagpapakita sa pagkakaan ng produkto o serbisyo. Naunawan ba ninyo? Opo! May tanong ba kayo sa inyong gagawin? Wala po! At narito naman ako sa ikalawang bahagi. At ang inyong gagawin ay pagtambalin ng nasa hanay B, ang mga larawan na tao na kailangan ng angkop ng produkto at serbisyo na tumutugon naman sa hanay A. Tapos na ba? Opo! Sino nakakuha ng perfectong sagot? Ako, teacher. Yan, bigyan nga ninyo na din ang palakpakan yung mga sarili. Para sa inyong pangkatang gawain, papangkatin mo kayo sa apat. Magbilangan ng 1 hanggang 4. Ngayon nakapagbilang na, pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo at bibigyan ko na kayo ng inyong gagawin. Para sa unang pangkat, narito ang inyong gagawin. Basahin ang panuto. Kilalanin ang mga sumusunod na salita. Sagutin kung produkto o serbisyo. Madali lang, di ba? Naunawaan ba ninyo? Opo. Para naman sa ikalawang pangkat, ang inyong gagawin ay isulat ng tama kung gusto ang sinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Sa ikatlong pangkat naman, kayo naman magbasa. Tutuin